Sampulan natin ha, mga kababayan ko. Pasok! Ito po ang mga... Kita nyo, ganito kabobo yung mga DDS, mga kababayan. Madaling mauto, madaling maniwala. Sa mga nakikita lang nila, hindi na nila nilalaliman yung pag-iimbestiga. Hindi na nila nilalaliman yung pangunawa. Katulad nitong bobo na to. Nuknukan ng bobo ho ito, mga kababayan ko ha. Tandaan nyo, sabi ko nga sa inyo, yung mga bobo nakakapagluklok ng isang vice presidente at ng isang number 1 senator. Tignan nyo mga kababayan, si Bongo, binoto nila. Tignan nyo si Robin Padilla, binoto nila. Tignan nyo si Sara, binoto nila. Kaya wag nyong hahamakin ang kakayanan ng mga mangmang bobo tanga kasi nakakapagluklok talaga sila. Kaya yung mga mapagsamantala na mga politiko, yaan, gamit-gamit nila. Kaya yung mga sinasabi, mga kababayan, nako, Diyos ko, pangbobo lang talaga. Eto, tingnan nyo, panoorin nyo. Pasok. Saan po ang mga Duterte ng pambabayad sa mga tao? Bahay nga Duterte, Buluki. Oo, tama eh. Bahay nga Duterte, doon sa Davao, mas mayaman pa itong bahay ng kakapasok lang sa Kongreso. Tingnan nyo, mga kababayan, saan daw kukuha ng pambayad si Duterte? Kita nyo, kabobo. Marami na hong mga DDS ang nagsasabi nga na mga bayaran sila. Yung nakatae sa ISPA. Ay, sorry sa mga kumakain ho, mga kababayan, mawalang galang. Di po ba? Yung nakaigit sa ISPA. Di ba tinakbo daw niya yung pambayad sa mga vlogger nila? Sabi rin ng mga hindi naliligo at ni Maharlika, nagpapasahan sila ng mga bayad nila. Yung isang bakla na mukhang bakulaw na tumakas na. Itinakas yung pondo para pambayad sa mga vlogger din nila. Hindi na nga nakikita. Sino pa, mga kababayan ko? Si Kap Niño mismo. Umamin na nung dati siyang DDS, bayad na bayad daw talaga sila. Pero eto, syempre itatanggi niya. Ngayon, kalimutan muna natin. Iwan muna natin yung bayaran. Given na yan. Itatanggi nila yan kahit na alam nilang katotohanan. Tanungin nyo siya kung ano trabaho niya. Hindi ba mag-rally ng mag-rally at magnangaw-ngaw? Sa palagay nyo, walang trabaho, walang pinagkukunan, walang negosyo. Saan kukuha ng pera ito? Di ba mga kababayan ko? Dito naman tayo sa pangunawa nila. Para saan nga naman daw kukuha ng pambayad? Kung si Digong, kita nyo daw yung bahay. Bulok daw. Mga kababayan ko, hindi nila kilala ang Duterte. Ang mga Duterte mapagkunwari. Magaling gumawa ng props para kaawaan, paniwalaan. Pero mga kababayan ko, tignan nyo naman, yan ba yung mahirap? Nakakapagbayad ng 150 million kada buwan sa abogado niya. Bubu mga kababayan basta DDS, target ng mga politikong mapagsamantala. Katulad nito, yan ang target nila. May magpapatotoo mga kababayan ko. Na si Digong ay grabe ito lahat daw ng mga babae ni Digong sa isang tindahan lang daw binibili ng mga appliances. Mga kababayan, eto. Kuyang, pasok, Pag pumapasok yan si Digong doon sa... Pakinggan nyo to, mga kababayan ko. Sagot ito sa mga bobong DDS. Sagot ito sa mga nagsasabing mahirap si Digong. Kalimutan nyo na yung may abogadong si Kapman na 150 million kada buwan. Kada buwan. Alam nyo po ba yung 150 million pag tinayo natin? Palasyo na yan. Hindi naiintindihan. Hindi naiintindihan ng mga bobot tanga yan. Bakit kulang sa kaalaman? Kulang sa kaalaman tong mga hinayupak na to Walang ginawa lang ito kundi magmura ng magmura. Hindi nag-iisip Di ba? Alam nyo ba, yung buwan-buwan, 150 million, mansion na yan.
Sobrang ganda at sobrang pabuloso na bahay na yan. Oh, tama mga kababayan kasi nakapaggawa ako ng worth 8 million mga kababayan na bahay. Oo, magandang-maganda na yung nagawa ko eh. Di ba mga kababayan ko? Oh, sabi dito ni It's Just Me, 150 million sana binalik na lang nila sa mga Pilipino. Marami kaming mahihirap, di ba? Boss Mike, oo, Kap Ninyo Boy Lighter. Puta, baka sapakin niya ni Ninyo. O, eto, ang katotohanan, makinig kayo mga DDS, ha? Para hindi kayo nagiging mukhang tanga sa mga sinasabi nyo. O, tingnan nyo, mga kababayan. Pasok! Eto, ha? Pakinggan nyo ang patotoo ni Kuya. Pasok! At alam mo, pag pumapasok yan si Digong doon sa supermarket na saan ako nagtatrabaho, Oo. at ako ang doon, lagi yang kumukuha ng mga appliances Ah. at ibibigay doon sa kabit niya. Oh. At ako ang tagabuhat. Grabe. Ako ang tagabuhat kasi Ah. akong doon. At O, kita nyo mga kababayan ko ha. Lagi daw bumibili ng mga appliances si Digong sa tindahan na pinapasukan niya na siya po yung head doon, mga kababayan. Lahat ng mga babae niya nireregaluhan ng mga appliances para mabengbang niya. Grabe no mga kababayan ko no. Sa bagay sa ganung itsura ni Digong sino ba naman yung mga papatol sa kanila, no? Sa atin kahit na palamig lang ang palamig at hopya lang yung pang-date natin sa isang babae. Aba. 'Di ba, mga kababayan, nabebebeng-bang natin Pero si Digong kailangan appliances. Pangit Eto, pakinggan nyo. Putik na yan, oh. Oh, ito na, pakinggan nyo muna habang ako manunubig. Ah. At alam mo, pag pumapasok yan si Digong doon sa supermarket na saan ako nagtatrabaho, at ako ang doon, lagi yang kumukuha ng mga appliances at ibibigay Oh. doon sa kabit niya. Ala ka! At ako ang tagabuhat. Oh, siya Ako ang tagabuhat. tagabuhat. Oh. Kasi akong doon. At Oh. yung mga gwardiya niya, yung mga bodyguard niya, nakatingin lang, hindi man lang tumulong sa akin. Hayop yung mga bodyguard ni Digong. Biruin nyo mga kababayan, napakarami daw appliances ang mga nireregalo ni Digong sa mga kabit. Sa mga kabit. Kita nyo mga kababayan ko.